Nung kinain ko yung first bite ko nung kalbi, para akong dinala sa Japan. After ilang seconds lang, halos luto na sila mga kaids. Naka-tablet ordering system sila mga kaids. Ito yung kanilang flower cut rib eye. Okay? Hello mga kaids, nandito kami sa bagong Japanese Unlimited Yakiniku Restaurant sa may SM Mall of Asia. Ito ang una nilang branch outside Japan. May mga branches sila sa Tokyo, Osaka at iba pa. Pero ito ang unang-unang kauna-unahang Yakiniku King sa buong Pilipinas at sa labas ng Japan. Susubukan natin yan sa video na to. Aalamin natin kung ano yung mga set sila, yung price list, at iba yung mga mechanics at yung mga inclusions ng mga set sila mga kids. Kaya tara na, subukan na natin ang Yakiniku King dito sa SM Mall of Asia. Let's go! Ito na yung pinaka-menu ng Yakiniku King #1 na Japanese barbecue. So, meron siyang tatlong set. So, grill, select grill set, king grill set, at royal grill set. Lahat sila 120 minutes or 2 hours. Kapag 3 feet below or below 3 feet, free pa yon. Kapag 3 feet to 4 feet, 50% off. Kapag 60 and above, automatic yan, 20% off lahat. Tapos, ang maganda dito, free flow drinks, no extra charge. Okay? Tapos, ito na. So, ito yung King Grill Set na 1299. Okay? So, 90 minutes na kayo pwede mag-order. No leftover, no takeout. Meron na siyang King Kalbi, marinated harami, meron siyang flower cut rib eye, meron siyang shabu-shabu yung sweet soy sauce, at sukiyaki style kalbi. For the Royal Grill Set naman, 1599. Meron siya yung mga sobrang premium wagyu na. Thick cut loin, premium kalbi, grilled shabu-shabu, premium kalbi with wasabi soy, thick cut beef tongue, at premium kalbi na spicy miso. Ito pa yung mga ibang meats na kasama sa King. Kalbi, seared kalbi, green onion sauteed kalbi, diced short rib, harami, spicy harami, addictive harami, beef tongue, at salted rib eye. Tapos meron din silang mga kushiyaki. So merong grilled chicken, merong meat wrap green onion skewer, may bacon, sukiyaki style pork rib, at chicken thigh. Tapos meron din silang seafood, at syempre may veggies. Tapos sa mga sets ata na kasama, yung a la carte kasama sa King pati sa Royal. So ito lahat yan, pwede ninyong orderin sa King at Royal set. Meron ng shrimp tempura, squid tempura, french fries, Japanese fried chicken, chicken wing, cheese toast takoyaki, kimchi, at iba pa. Tapos meron tayong rice, may soup, at iba't ibang klase. Sinasuggest sa atin is yung miso ramen. Masarap daw yan. May kasama na rin dessert. No? May kasama rin dessert. So itong mga to, pwede nyong orderin yan sa King at sa Royal. Okay? Tapos itong nasa na si Select. So itong Select, pinakamura na 1099. Tatlong klase lang ng beef ang meron, kalbi, rib eye, at harami. Tapos meron silang chicken at pork, may kushiyaki, meron ding salad. Tapos ito rin, hindi kasama yung yung tempura. Tapos lahat ng kasama sa page na to kasama. Tapos 5 o 6 na klaseng dessert. Meron din kasamang soups. Dito yan lahat sa Yakiniku King, Japanese #1 barbecue
Pinakaunang branch out of Japan, pinakaunang branch sa buong Pilipinas dito sa SM Mall of Asia. Naka-tablet ordering system sila mga ka-eat. So, ito yung mga options na meron. Siyempre, ito agad tayo. King Kalbi, add to cart. Meron tayong marinated harami, add to cart yan. Meron tayong flour cut ribeye, add to cart yan. Tapos, tingnan pa natin yung iba. Premium. Add tayo sa premium. Meron tayong thick cut loin. Okay? Or add to cart yan. Tapos, premium kalbi in barbecue sauce. Add to cart yan. Tapos, pwede na natin munang i-send. Orderin na natin. Submit na natin. Yes, Auntie. Yes, the Royal. Thank you very much. Ito pa yung mga ibang laman ng menu nila. So, merong rosu. I believe that is pork. Pork ba yan? Rosu. Or rib eye. Hindi ko alam. Basta nakalagay rosu. Beef tongue. Okay. Rosu ata is parang medyo lean or may konting fat. Harami. Okay. So, yan yon. Tapos ito pala yung pork. Puro beef pala yon. Tapos ito may mga pork sila. May chicken. May skewers. Merong appetizer. Meron tayong side order. Grilled vegetables. Salad. Seafood. Rice and noodle. Soup. Dessert. Condiments. Beverages. Alcoholic beverages na add-on na yan mga ka-eats ha. Ito lang ang kasama sa mga meal. Soft drinks kasama yan. Okay ba? Sobrang sulit ito feeling ko mga ka-eats. Mag-order ako ng appetizer. So, ebi tempura, syempre. Add to cart yan. French fries, add to cart yan. Japanese fried chicken, add to cart yan. Side order. Gusto you want seaweed? Seaweed, okay. Tapos, order tayo na kimchi. Tapos, meron tayong salad. Order tayong salad. Siguro, Caesar salad. Tapos, rice and noodle. Orderin natin yung sinasuggest kanina sa atin na miso ramen. Masarap daw yan. So, orderin natin yan, mga ka-eats. Tapos, for the condiments, wasabi soy. Dami ito mga eats, gabi. Tapos, garlic butter soy sauce. Order din tayo ng cheese para for the win na talaga. Tapos, order tayo ng green onion and salt. For the beverages, order tayo ng 2 Coke Zero para naman diet pa rin tayo kahit nag-unlimit tayo dito sa Yakiniku King. So far, nagustuhan ko dito kasi included na yung drinks. Tapos, akala ko magiging sobrang mahal siya. Pero at the cheapest is 1099. Tapos, pinakamahal, 1599. Compared sa ibang parang level niya na Yakiniku sa Metro Manila, medyo nandun siya sa mas affordable lang konti sa mga natatry namin. Which is a very good sign. Kasi yun, meron na kayong magandang quality ng Wagyu. Grabe. Tapos kasama na dito, drinks, dessert, appetizer, soup, condiments, lahat-lahat nandito na. So kung kayo ay nagka-crave ng masarap na quality ng meat, naku mga ka-eats, feeling ko kapag nagmawa kayo, magugustuhan ninyo kumain dito sa Yakiniku King. Nabubulol-bul na ako sa excitement. Sobrang excited ko nang matry yung kanilang in-offer dito. Mga first meats namin, ito yung King Kalbi. Ito yung kanilang flour cut rib eye. At ito yung kanilang marinated harami in a pot. Tapos dumating na rin ng isa pang mga premium wagyu natin. Ito, ano daw to baby? Kalbi. Grabe, ang ganda ng quality. Panalo yung marbling. Tapos ang importante dito sa meal na to, ano yung dumating? Coke Zero for the diet tayo. So, order din tayo na garlic soy na condiment. Tama, ma'am, no? Tapos yung kanilang cheese sauce at wasabi soy. Okay, yan yung mga magiging dipping sauces natin dito. Bukod pa sa kanilang King Special Sauce at Sweet Soy Sauce. O, di ba? Hello muna sa mga babies. Hello! Bali, isa tayo. Hello kay Mami Bianca. At hello kayo sa akin. Isa tayo sa mga first na makakakain ng kino-offer nila dito sa Yakiniku King, Philippines.
Hindi namin to na-try sa Japan. Parang feeling ko nakita lang namin to. Pero finally, at least, di ba, first time namin makakakain sa Yakiniku King dito pa sa SM Mall of Asia. Kaya nung nakita ko siya, sobrang na-excite ako. At ito pala yung kwento dito. Nung nagla-lunch kami sa MOA, nag-message sa akin yung friend ko na anak siya ng owner ng Yakiniku King. Sabi niya, punta kayo sa Yakiniku King, parang ganitong date. Tatanungin ko pa lang siya kung pwede ngayon na kasi MOA. Tapos sakto na lang, pagdaan namin dito habang nagmamoling-moling kami, nasa labas siya. Sabi ko, pwede ba ngayon na lang? Buti na lang, napayagan kami na on the spot kumain. So nag-ikot muna kami, nagpababa kami na kinain para lang matry na namin at mai-report na namin sa inyo kung ano-ano ba ang mga dapat yung itry dito, kung dapat yung ba talaga siyang itry, kung sulit ba siya, kung panalo ba talaga dito sa Yakiniku King. So, yan ang malalaman natin kapag tayo ay nagluto na at tayo ay magluluto na. Let's go! Magluluto na ako mga ka-eats. Ito muna yung King Kalbi. Yun! Tapos, ito yung ating Kalbi pa na premium din. Ilagay natin lahat yan sa grill. Isa-isahin natin. Grabe yung marbling. Papakita ko sa inyo. Sobrang ganda ng quality. Kaya mas lalong nakaka-excite. Tapos yung kanilang flour cut rib eye na ganyan siguro yung ilalagay. Tapos papakita ko lang yung harami kasi hindi na siya kasha. Pero ito yung harami na marinated. Harami parang medyo mas leaner part siya. I-research natin kung ano yung harami. So ito siya. Oh, di ba? Pero mamaya na. At ko pinatong. So yan. Lulutuin muna natin dito mga ka-eats. At after ilang minutes lang luto na yan. Siyempre, bawal din na sa atin masyadong tagalan dahil yan ay titigas. Kaya itong lahat na yan, mamaya-maya, titikman na natin. After ilang seconds lang, halos luto na sila mga ka-eats. Sobrang ganda ng quality. Ang bango. Yung grill nila, very strong. At talaga, yung parang talaga, pang Japanese yakiniku. Tapos, yung exhaust niya, nandito sa gilid. So, para hindi kayo mangamoy. So far naman, hindi naman ganun katapang yung parang pinakalumalabas na grill smoke. Mga ka-eats, since kid-friendly sila dito, meron sila mga plates and bowls for the kids. So, ito yun. Papakita natin sa inyo. So, meron silang ganyan. Tapos, ito, tiny chopsticks pa. At yung mga tiny spoons and bowls. Tapos, yes please, thank you. So far, mabilis yung kanilang service dito. Dumating na agad yung mga in-order natin, yung miso ramen. Ito yung kanilang french fries, ebi tempura, at Caesar salad na may dalawa pang shrimps. O, diba? Tapos ito, naluluto-luto na yung ating mga meats. Maya-maya, ita-turn natin yan at ikakat natin yung larger chunks or larger cuts. Kinakat-cut na ni Bianca yung ating mga in-order dito at feeling ko luto na siya. So siguro baka pwede na natin iahon yung mga smaller chunks. Tapos ikakat lang natin at medyo isasalang pa natin itong mas malaking kalbi natin. Excited ako matikman kasi parang ano yung pag-Japanese yung quality. At feeling ko, hindi naman sila papayag magpa-franchise dito kung hindi kayang masunod yung quality nila sa Japan at hindi kayang ma-maintain nung nagpasok dito sa Pilipinas. Kaya ito, titikman ko na muna yung appetizers natin. Let's go! Bukan na natin yung french fries. O, di ba? Yakiniku restaurant, french fries agad. Good. Crispy, fluffy, proper french fries. Ito yung kanilang decently, parang okay naman yung size niya. Very decent. Yung mga 3 to 4 inches na tempura. Tignan natin malutong pa. Ay, manamis-namis. Medyo fluffy yung batter. Tapos, mainit-init pa. Freshly cooked. Ito na yung miso ramen na hinahype nila kanina. Tikman natin kung masarap. Soup muna. Wow. Grabe. Lasang-lasa mo yung parang pagka-fermented soy ng miso. Tapos may konting tamis, may konting alat.
Tapos para siyang ano, may kasama siyang corn, greens, at bean sprouts. So ito yung pinaka-noodles niya. Excited na ako sa noodles. Parang medyo maganda yung ano niya, bounce niya. Wow. For me, more on the softer side na siya. Siguro nasobrahan na. Pero, yung pinaka-hero for me dito is yung broth nila na worth a try. Ito siguro yan yung pangtanggal umay ninyo kapag naumay na kayo sa mga meats. Caesar salad dahil mamaya puro meats tayo. For the healthy muna tayo ngayon. Medyo zesty siya. Tapos parang more on the richer side talaga yung kanyang Caesar salad. At nagustuhan ko dito, malaki yung shrimp na kasama at looks very, very fresh. Tukan ko na yung kanilang meat dito. So, tapos na kami magluto ng first round. Ito yung kanilang flour cut rib eye. May init pa. Dinip ko na agad sa kanilang King Special Sauce. Kaya what's special about this King Sauce? Alamin natin. Grabe. Right off the bat, sobrang lambot. As in, sobrang lambot. Para siyang perfectly cooked steak. Yung King Special Sauce, medyo parang light and sweet soy sauce na medyo may fragrance from the sesame seeds. Okay? Itong meat na to ay nakalimutan ko kung ano yung pinakapangalan niya. Siguro siya si Calbi rin ata to. King Calbi. Ayan, salamat sa aking coach. King Calbi na very juicy. Ayan, tutulo-tulo na yung juice niya, oh. Diba? Sausaw naman natin sa kanilang sweet soy sauce. Okay? Pagkagat mo agad, sumasabog agad yung fat niya. Sobrang juicy. Quite fatty. Pero, ang ganda ng chew. Very tender siya, pero nandun pa rin yung texture. At so far, panalo yung 2 cuts na na-try ko. Mukhang magiging mahabang review to, magiging mahabang gabi to sa akin kasi mukhang mapapakain tayo ng marami mga kaits. Buti lang hindi ako nag-order ng rice. Ano yan? Diaphragm. So parang ano, medyo muscular. Yes po. Oh, so mga kaits, yung harami, sinagot na ni Sir Daniel dito. Diaphragm ang social. Diaphragm siya ng baka. Okay, part ng diaphragm. Kaya pala mukhang very muscular siya. Tingnan natin kung matigas siya or malambot pa rin siya kasi sobrang premium ng quality. Titikman ko muna itong King Calbi with the garlic butter soy. Wow. Off the bat, medyo mas maalat siya. Pero, gusto ko niya sa nung garlic. Tapos, ang lambot ng King Calbi. 3 meats agad yan. Ang lambot mga kaits. Parang no fail so far. Ito naman, wasabi soy sauce naman. Okay? Sa Japan kasi minsan wasabi lang, solve na eh. Yes. Bagay na bagay din. Sabi? Mukhang bukas pa lang, babalik na ako agad dito. Ito yung cheese. Yan, cheese sauce. Yung cheese niya, parang ano na, melted cheese. Hindi siya mozzarella-ish. Nag-add lang siya ng mas naging rich lang yung baka natin. Sa lahat ng sauce na tikma ko, pinaka-favorite ko, yung King Special Sauce. Bagay na bagay sa lahat ng cuts ng beef na in-order namin dito sa Yakiniku King. Dumating na yung ating fried chicken. Ang warm at ang init. Very juicy pa. Ikaw na bahala. Parang ano, niluto na ni Daniel din yung ating harami dito. At yung mga kids kumakain na rin ng noodles.
You like your ramen? Yummy. How about the beef dini? You like it? That's good. Ito yung harami mga ka-eats. So medyo nag-shrink na siya. Para ano siya no? Para very meaty no? Walang fat halos siya no? Galing oh. Tapos yung pinaka-marinade niya, ano yan sir? Parang medyo sweet and spicy or... Depende po sa sauce. Depende. Nakalimutan ko na yung pinili namin. Ito, marinated harami in a pot. Yan lang nakalagay eh. Yan, so ito. Parang mukhang may chili-chili ng konti eh. Pero pagkakatiwalaan natin si Daniel sa pagluluto nito. So para di tayo masisi kung matigas to o malambot. Ayan na, yan na. Gugupit-gupitin na niya, ikakat na into bite-sized pieces. So far mga kaitsa, kahit dry run pa lang to, mabilis yung kanilang service considering na puno na agad yung kanilang restaurant. Ang maganda dito, meron pa silang part ng restaurant na nakaharap sa seaside. So medyo malaki itong pwesto nila. At dito natin makikita, tingnan muna natin yung kanilang prep room kung saan makikita yung mga meats nila. So ito yung mga meats nila. So I assume ano yan, lahat yan galing ng Japan. So yan, kinakat nila manually or meron silang mga machine dito. Ito na yung harami mga ka-eats. Ang ganda ng pagkakaluto ni Sir Daniel dito. Mukhang very juicy to. Hindi natin kung malambot. Wow. Medyo mas chewy siya. Pero, ang ganda pa rin yung quality. Panalo. Nandun talaga yung pagiging meaty niya and beefy. Pero with the right doneness, malambot siya. Mga ka-eats, nag-order pa ako ng additional meat. So meron tayong mushroom wrapped in meat, green onion wrapped in meat, thin sliced rib eye in barbecue sauce, green onion salted beef tongue, at meron pa tayong sukiyaki style kalbi with egg. So lahat yan, kitikman pa natin. Interview natin si Mami Bianca kung ano yung thoughts niya sa mga pinagkakain namin dito so far sa Yakiniku King. Grabe, sobrang onahay na kasi ang sarap. Grabe. Parang feeling ko medyo delikado ata nagbukas sila dito. Kasi parang kailangan medyo mag-diet muna ata kami pero baka okay lang naman kasi kung hindi kami magka-carbs, no? So, interview na si Mami Bianca kung ano yung tingin niya sa mga kinain dito. Mami Bianca. Sobrang high na siya talaga, no? Pero actually, ito no joke ha. Nung kinain ko yung first bite ko nung kalbi, para akong dinala sa Japan. Ganong level. Kasi nakatry kami ng yakiniko din doon. And yung quality, alam mong talagang okay at masarap. So, ito, ine-enjoy namin. Tapos, ang dami nung sides. Actually, yung una kong isa-share ko lang, yung price. Parang sabi ko kay Daddy Mark, yung price niya, hindi na masama for all the... 1599. Okay na sa akin yung 1599 kasi sobrang daming kasama. Yung meat pa lang, malulula ka na kung gaano siya kadami. Tapos yung sides, meron pang overflowing ng drinks at dessert. So, 1599. 'Di ba? 1599 tapos yung quality ganito. Alamin natin yung SC niya na kung anong... Yes, wala pa siyang SC. Pero yung pinaka base price niya 1599, hindi na siya masama for us. So talagang okay na okay. Sobrang bilis ng service dito. Sabi ko nga sa kanila, hindi kaya dahil dry run pa lang to. Pero dry run dapat magkakamali sila eh. Pero hindi eh. Ang bilis, wala pang 2 minutes. Wala pang 2 minutes, nandito na mga ka-eats. Ang bilis. Sabi, fresh daw yung mga meat nila. Parang walang frozen daw dito mga ka-eats. At grabe, nakakatuwa. Ito, tinatanong na kami agad. May dumaan lang, nakita yung grill. Hindi kami nag-request, sabi, papalitan. Di papalitan natin yan. Ito na yung mga meat na in-order namin. Napapakita ko sa'yo. Ito yung ating skewers with green onion. Ito yung sukiyaki na may kasamang egg. Thinly sliced rib eye. Grabe, sobrang ganda yung rib eye. Ito yung kanilang beef tongue with salt and onion. Tapos ito yung kanilang parang kung hindi yung kakamali, mukhang pork to with enoki mga kait. So tapaitan na yung ating grill. At mabilis lang yan, no? Meron na siya parang envelope dito. Kamaya na yan. Tapos ito na. Bago na agad yung grill natin. Maraming salamat kay Kai. 30 seconds lang. Okay na yan. Grabe. Parang mabilis talaga dito ha. Galing ha. So ito, yung rice din nandito na. Ito yung large serving ng rice. Pero syempre lahat naman yung unli. So small, medium, large is unli. Ito yung quality na sinasabi ko.
Sobrang ganda. Parang perfection na to mga ka-eats. Walang exaggeration. Dry run pa lang to. What more kung medyo nahasa pa lalo yung staff nila, yung management sa pagpapatakbo nitong Yakiniku King dito sa Pilipinas. Naku, mapapakain na naman tayo ng meat nito. Lagyan na namin ni Beanie yung mga lulutuin natin dito sa bagong batch. So yung mga skewered meats natin. So dito muna sila. Medyo nawala na tayo ng space. Ito yung ating rib eye. Thinly sliced rib eye. Tapos ito naman yung ating sukiyaki. So, lagay natin dito yan sa gilid. Mamaya natin ayusin, mami, kapag medyo nainit-initan na sila. So, hanap muna tayo ng spots. Tapos, lagay-lagay lang muna tayo dito. Yan. Thank you very much. So, kahit pag-clear ng plate, mabilis din sila dito, mga ka-eats. Ang hindi na lang natin na ilalagay so far sa ating new batch ay yung ating beef tongue. So far, nandito na yung mga in-order natin na dumating within mga 2 minutes lang mga ka-eats. Sobrang bilis. So, itong expectations natin so sana ganito pa rin yung kanilang maging service kapag kumain kayo at kapag bumalik kami dito. Kasi yun ang gusto namin. Kapag nagandahan kami sa isang experience, binabalik-balikan talaga namin hanggat sila ay okay, hanggat sila ay sulit sa aming bulsa at sa aming tiyan. How do you like it so far? I like the beef here. When the beef was in the pan, it already smelled so good na. Like I could hear the sizzling from the beef, and then it smelled like so good. It's like I can't wait to eat it. Then when I tried it, it's like some beefs are like melt in your mouth for me. Some beefs, and especially beef is burned. How about you? What do you like so far? I like the noodles. The noodles, Who enjoyed the tempura? Me. Wow. Now we're cooking more meat para we can try more meat. Okay? Yay. Thank you very much. Susubukan ko na yung thinly sliced rib eye. So ito, very nice. Sausaw natin sa paborito kong King Special Sauce. Grabe. Favorite na part ko talaga ng baka yung rib eye kasi medyo nagkanin na. Medyo meaty. Malambot yung meat, very tender. May konting knitted. May konting fat. At sobrang flavorful, sobrang sarap. Yan Tapos isawsaw nyo sa kanilang King Special Sauce. Boom! Yun ang perfect combination dito sa Yakiniku King. Grabe, ang sarap. Ang kalbi na sukiyaki with egg. Sausaw natin sa egg. Tapos ito, syempre added richness, mas magiging creamy, tapos mas magiging malasa yung ating kalbi. Ang harap. Itong second batch na in-order na, parang mapapakanin din. Grabe. Enoki. Daming enoki din yung kapal. Kaya natin, sausaw natin ito sa ating paboritong sauce na yung kanilang King Special Sauce. King Special Sauce, let's go! What we recommend is after grilling, and then you put on the onions. Yeah, because everything, when you flip it, it's going to do a drop. So after grilling, put it Tama. and have it together. Thank you! Oo, diba? Buti nakita tayo. Sabi nung staff nila ng Japanese, yung beef tongue, yung ox tongue, lalagyan yung green onions pagkatapos yung grill para hindi siya mawala, hindi siya malaglag dun sa grill, which makes sense. So buti na lang nadaanan tayo at least makokorek natin yung ating pagkakamali dito. Ito na yung ating tongue na may spring onion. Salamat kay sir na nakita tayo, butin lang. Yun ganda ng bite. Hindi pa ka nakakain ng ox tongue pag ginilo. Parang siyang may snap. Tapos yung spring onion,
Ang bango. Tapos para siyang, hindi ko mo may ginger din, no? Pero parang may onion din siya na ano, bango, malasa. Because it adds some freshness na nagkakat din sa richness nung ano, lasa ng tang. Bagay na bagay. Nakita ko pala tong harami. Ganito ka perfect yung pagkakaluto ni Daniel. Pwede siyang i-request siguro kapag kailangan niya ng tulong dito sa Yakiniku King. Ganyan yung ginawa niya sa harami natin. Kaya ang sarap. Last cut of meat sa ating second batch ng pag-order. Ito yung kanilang meat with green onion. So nakabado siya, nakaskewer siya kanina. Lasang-lasa yung spring onion. Tapos yung meat, nag-melt lang pagkakagat ko. Nakakatuwa kasi parang, nakausap ko isa sa mga owners kanina. Sabi niya, ang goal talaga nila is wala silang iibahin. Nadali lang talaga nila kung ano yung nasa Japan. At for me, as a traveler na nakapag-Japan na ng 4 or 5 times siguro. At bawat time na yun nakapag-yakiniku ko, hindi ako nagkakamali. Yung quality talaga ng beef, same. Yung sauces, talagang same. Service-wise, I think dito could be better kasi tayo, magaling talaga tayo sa service. Kung talagang ma-maintain nila yung quality, yung bilis ng service, yung presyo, hindi ako magkakamali o parang hindi ako hindi ako magtataka na magiging sobrang successful sila at nadadami yung branches ito. Matutuwa kayo dito sa Yakiniku King. Sobrang tuwan-tuwa ako. Parang very emotional na kasi ganda eh. Ay, yung quality, kahit yung quality ng kanin nila. Parang Japanese rice. Sobrang Japanese rice levels. Whew. Ay, kain kayo dito. Sobrang sarap. Oishi na oishi. Ito na yung mga in-order natin. Feeling ko last round na namin to. Next time natin try yung iba. Feeling ko lahat naman ng premium at yung mga nasa King na try namin, okay? So kung gusto nyo try yung iba, sabihin nyo na lang sa amin. Kasi parang medyo nabubusog na kami. So ito, nag-order kami ulit ng flour cut ribeye. May grilled salmon. Meron tayo ditong thick cut loin. Grabe. Yung marbling yan kanina, sobrang ganda. As in, para siyang nagpabelo sa ganda. Tapos ito naman, nag-order pa tayo ng premium harami, premium kalbi pa mga ka-eats. Tapos ito pala kanina, sinawsawan ko na yan kanina meat. Sabi pala kailangan ilagay sa grill. Sabi parang matunaw yung butter. So, kanina kinain ko siya, hindi tunaw-tunaw yung butter. So, medyo okay lang. You can flip that na baby. The smaller one. Baka lang, just be careful Mommy will help you, okay? Ano lang make sure parental guidance, handle with care tayo dito kasi apoy-apoy pa rin to mga ka-eats, hot grill yan. So, ang so far na nakakatuwa dito sa ating experience sa Yakiniku King, yung kanilang speed. Sobrang speed talaga. Ang bilis nilang mag-serve, ang bilis nilang maglabas ng mga in-order. Ang parang medyo nakikita ko lang is yung signal minsan nung kanilang tablet ay parang nag-hang. So, minsan nag-hang pa yung order pero hinahatid na agad yung meat. Ibig sabihin, pumasok siya. So, yun na lang. No? Kapag gano'n, kausapin na lang yung server. Sabihin nyo, ma'am, sir, baka nagdoble, paki-double check. Para hindi kayo magpatong-patong at magkaroon ng bonggang-bonggang number ng meats. Okay? So, si Mami B, kasalukuyan na mayroon silang mga sharp pa na scissors. No? Kasi minsan sa mga samgyupan, mga purol na yung mga scissors eh. So, ito, sharp na sharp pa kasi bago pa lang sila. No? At ito na, naluluto na. Bulol na ako. Naluluto-luto na.
yung ating mga in-order na meals dito. At after nito, after natin tikman yan, tayo ay magde-dessert na. Ano ba yan? Magde-dessert na dito sa Yakiniku King. At ako ay nabubusog-busog na mga ka-eats. Nakakatuwa dito kasi full house sila. At yung kanilang grill, maganda pa rin yung exhaust. So far, parang hindi siya crowded na parang puro grill smoke. At nakakatuwa kasi kahit dry run nila, parang in control naman so far yung kanilang mga staff, yung kanilang management, no? Na that's a good sign. Nakapagpunta kayo dito, in a way, kahit paano, you would expect na alam na nila yung ginagawa nila dito sa Yakiniku King. Next na titikman ko yung kanilang thick cut loin na grabe, fresh na fresh. At syempre, yung ating fresh na King Special Sauce. Okay? Ang lambot. Kahit lean na siya in Wagyu beef standards. Marb din ito kanina bago maluto. Sobrang ganda. Hindi pa niya siya tumigas. Kahit parang medyo well done na siya. Ang sarap pa rin talaga. Dahil nagkaroon na ng 30-minute warning, mag-order tayo ng dessert. Shiratama Angko Parfait, Honey Butter Toast Ice Cream, Mango Taho, at Strawberry Soft Serve for dessert. Strawberry Sundae. Good. Masarap yung pinaka-soft serve niya. Yung strawberry syrup niya, saktong-sakto lang. Gusto ko to, yung red bean na may mochi pa. Cheers. Talagang parfait. Welcome to Japan. 10 out of 10. Ang sarap ng mochi. Pati ng red bean. Dumating na rin yung mango taho. Meron silang brown sugar taho at strawberry taho. Okay? So maghahanap lang tayo ng spoon. Ito muna. Spoon. Ito. Hello. O, diba? Parang may Pinoy touch. Interesting. First time mo makain ng mango taho. Masarap yung kanyang mango flavor. At in fairness, yung taho niya, yung pinaka soybean curd, tahong-taho. Pwede. Happy na sila ulit. Kanina ko narinig ninyo, medyo nag-aaway na sila. Pero ngayon salamat sa ice cream. Okay na. Mas sasaya pa tayo dahil nandito na naman si Daniel. Ito yung hanapin ninyo, ha. Si Daniel saka si Kai. Saka si Kai. Ayan, ha. Hanapin silang dalawa, ha. Ay, okay na kami. Thank you, ha. Tapos ito yung ating in-order na toast with honey and soft serve. Ito na yung last na in-order natin dito sa Yakiniku King. Last na titikman natin dito sa Yakiniku King ay yung kanilang bestseller daw na dessert. Ang honey toast with soft serve. Cheers mga ka-eats. Wow. Ang sarap ng honey. Medyo hindi lang as kapal yung bread sa picture, pero yung honey niya sa yung ice cream, yung soft serve ice cream niya ang sarap. Sobrang winner. Grabe. Sa presyo, 1099 hanggang 1599 plus 10%. Para sa amin ni Bianca, check siya. Pasok na pasok. Kasi sobrang grabe. Dami ng variety. Kahit yung select lang, yung pinaka-basic lang orderin ninyo, happy na kayo. Mas may budget, doon tayo sa King. Mas extra budget pa, doon tayo sa Royal. Tama ba yun? Royal set yung pinakamahal, no? So yun, 1299 yung King. Ang maganda dito, ang bilis ng service. Panalo yung service. Grabe yung service nila. Kaka-order ko lang sa machine, sa kanilang tablet, dumadating na agad. Wala pang 2 minutes. Ang bilis. Kusang-kusa. Yung hindi na kami nagpapalit ng grill. Sinabi agad, sir, papapalitan nyo? Papalitan natin. Game. Tapos yung meat talaga grabe. Yung quality ng meat. Para kaming nag-yakiniku sa Japan. Ganun yung levels ng meat niya.
Kid-friendly ba? Yes. Sobrang okay yung menu niya. Happy yung mga kids namin. Mayroon pa silang mga utensils. Yung dessert, yung tempura, yung fried chicken. Check. Lalo na yung miso ramen. Check na check sa kanila. Kaming mga magulang, happy kami kasi happy yung kids at happy kami sa quality. At mukhang babalik kami dalawa dito ng kami dalawa lang para medyo mas peaceful yung pagkain. Kaya kasi ito, iyak na naman siya agad. Pero, sobra, highly recommended mga ka-eats. Kung naghanap kayo ng bagong all-you-can-eat Yakiniku Grill dito sa SM Mall of Asia, Pasay City at neighboring areas. Sugod na dito sa Yakiniku King SM Mall of Asia branch. Kauna-unahang branch out of Japan. Pinakaunang branch sa buong Pilipinas. Maraming salamat sa panonood mga ka-eats. Until next time. Bye-bye kids. Bye-bye. Bye-bye. Nag-order pa pala siya ng ice cream. Thank you for watching.